Nag-message sa akin si Mr. Giga kahapon, Father's Day, sana all. Naging warm ba ang puso mo ngayong Father's Day? And then on Father's Day, nakatanggap ako ng message sa kanya na confirmed na magpapadala siya ng 1,000,000 piso. Sana all. Confirmed na magpapadala siya ng 1,000,000 para sa mga bata. Iwan ko na naman yung aking mga anak. Dahil ngayon ay hanap buhay day. Ayan. So, time check natin 10:41 PM, PM AM. May usapan kami ni Ma'am Sheena na magkikita kami 10:30. And late na talaga ako, guys, kay alam nyo, pag nanay tayo, alam mo yung hindi man kasi magawa natin lahat ng mga bagay directly na gusto natin gawin. For example, alas 8:30, dapat maligo na ako kay mag-alis na ako ng bahay ng alas 9. Pagka 8:30, nakita ko yung bag ko makalat, inayos ko pa. Pagkatapos pumunta ako sa toilet kay maligo na sana ako, nakita ko mga maruming damit. Gi-organize ko pa kay ilagay sa labahin. Pagka alas 9, maligo na sana ako, guys. Nakita ko na naman yung mga nalabhan na damit na hindi naman organize. Nag-uusap na naman, nag-instruct naman ako kay Bani. Pagka 9:30, sabi ko, sige na, kailangan ko na maligo, late na ako. Nasabit na naman ako sa kusina. Kay nag-instruct ako ng gulay na ulam ng mga bata. So, lagi na lang ganyan araw-araw. Not unless ipikit ko yung mga mata ko sa mga dapat na gawin, no? Sa bahay. Makakaalis ako agad. Pero ang hirap ipikit ng mata. And, Happy Father's Day sa lahat ng mga fathers kahapon. Maayos na tatay, you deserve that. Happy Father's Day sa lahat ng mga single nanay na naging tatay na din. Kasama na yung sarili ko. Pero paldo ako kahapon, guys, kasi nag-confirm si Mr. Giga na nag-apologize siya. Sana all marunong na mag-apologize. Well, it's too late. Ang maldita ni Madam Princess Giga, no? It's too late to start pretending, Dodong. So, nag-apologize siya kasi ilang buwan na ding delayed yung kanyang sustento. Pero kalma lang ako kay una sa lahat, God provides, God sustains, and He has been sustaining my life with my children for the last 3 years. Pero samahan din natin ng galaw-galaw naman dyan. Hindi naman pwede, guys, na mag-upo lang tayo, maganga lang tayo kay Lord. Lord, bigyan mo ako ng pangbigas ngayon. Hindi pwede ganun. God will help you if you help yourself, okay? Huwag niyong masamain yung ginasabing ko nga, si Princess Giga, gani, ginaprovide ni Lord everything. Hindi din ganun, guys. Galaw-galaw din tayo. So, ngayon, He has been sustaining my life with my children. It's a lot better on our second year and third year. It has been really hectic the first year na dumating kami dito. Grabe talaga, to the point na lumala yung sakit ko na hyperthyroidism. But everything's going better. Inshallah, it will stay like that for this year, 2026. And, God will bless us with another story to tell for for the coming days ahead. Huwag na tayo mag-isip muna ng 2027. Let's take one day at a time. So, nag-message sa akin si Mr. Giga kahapon, Father's Day, sana all. Naging warm ba ang puso mo ngayong Father's Day? At hindi ako nag-greet talaga sa kanya, guys. No, you don't deserve to be happy this Father's Day. Pero mamaya kwentuhan ko kayo kung ano yung mga pinag-usapan namin ni Mr. Giga. Pero maraming mga nag-message sa akin na sobrang concern. I want to answer that one too. So I'll see you guys more on today's episode. Magmamaneho lang muna. Hello, mic test. Hello, mic test. Alright, hi guys. Ayan, nandito tayo ngayon sa bahay. Sabihin ko sana bahay ni Ma'am Sheen. But andito tayo ngayon sa shop ni Ma'am Sheen, as you can see. Wala pa yung ate ko dito kasi sabi niya pupunta daw siya pero dumaan muna siya ng bangko. Mga talaga yan sila pag nagsabi sila na papunta na sila, guys. Yung papunta nila mamaya pa talaga yan. Nasanay na ako dyan sa mga kapatid kong yan. So anyway, andito tayo ngayon sa shop ni Ma'am Sheena. Ano ba to? It's medicine. Yo. Binigyan ako ng pabango ng kaibigan ko, gamitin ko.
Minsan nakakalimutan ko maglagay ng pabango. So, andito tayo ngayon sa tindahan ni Ma'am Sheena. Ngayon, lately guys, brainstorming kami magkakapatid. Kasi nga, etong shop na to ni Ma'am Sheena, maraming mali. Okay? Parang ako din guys, marami ding mali sa mga ginawa kong desisyon dati. Ganun lang yun. Siya din, marami din siyang mali at napagsabihan ko na-advise na din namin siya. So, ang mali dito sa location na to, etong shop na to, 1 year na ba, Jo? 2 years na. O imagine, 2 years na. So, itong shop ni Ma'am Sheen, pakita ko sa inyo, ganyan siya, ayan. Itong shop ng ate ko, si Ma'am Sheen na ay eldest, at she yung tawag namin sa kanya if you guys followed our story. So, etong passion namin na magbenta ng mga damit, it actually grew nung nasa Thailand kami nagtatrabaho dalawa. Si Ma'am Sheena, sumunod siya after 1 year or 2 years ko sa Thailand. And doon na kami na-expose talaga sa negosyo ng mga damit, clothing. At pinasok namin yon pagdating ng Pilipinas. Syempre, nandito talaga siya sa Pilipinas naka-base that time, nauna na siya. Sumunod na lang ako nung umuwi kami for good ng mga bata. Alam niyo naman siguro yung kwento natin doon, no? So, nagbukas ako ng Mayumi Thailand Closet natin na shop. Sinara ko yon. That was October, November, December, January, February, nag-reopen kami pero sa bahay na. This time naman, itong ate ko, nag 1 year na din sila dito pero marami ding mali, no? Number 1 na mali na nakita ko dito, wala lang, critical lang as passerby, as civilian. Hindi man ako expert sa mga negosyo, pero since isa ako sa mga consumer, meron mga mali talaga. Number 1, hindi siya sa busy area. Okay, yung location niya very wrong. Is very, very wrong. Hindi siya sa busy area. Bali sa labas nito, it's a road na hindi naman talaga ginagamit ng mga tao na pumupunta sa city. Okay. Ikalawa, nasa second floor siya. So imagine, mahirap siyang puntahan kasi akyat ka pa ng hagdanan. Minsan pag may stocks ka na darating, hahakutin mo pa. Pag kailangan mo mag-organize, magdadala ka ng mga bagong shelves, bagong gamit, bagong counter, bagong mga mannequin, lahat hahakutin mo sa second floor. So, mali din yun. Siguro, it's worth it kung nasa prime area ka, no? Yung masyadong busy, maraming eskwelahan sa paligid ng mga high school or college. Pero pag ganito na hindi naman siya ganun ka-busy, pangit pa din na second floor. Ikatatlo, ang daming stocks ng ate ko, napaka-limited ng space. So, if you guys can see from behind, ganyan na po talaga siya ka-busy. Pero ang gaganda ng mga items ng ate ko, and if you guys notice, yung mga t-shirts na suot ko, galing mismo yan dito sa shop ng ate ko, plus meron din ako, pero yung akin sold out na, kasi merong wholesaler na pinakyaw lahat yung t-shirt ko, kasi gusto niya magsimula ng business from home. And meron akong pag-good news sa inyo. Kasi, since magre-replenish kami ng bagong stock, take all din ang ate ko, nagpa-take all din siya ng mga premium quality t-shirt. Again guys, I highly recommend yung negosyo na clothing kasi hindi napapanis. Take your time. Kung okay lang naman sa inyo and you're starting pa lang ang negosyo, go with clothing. Pwede pantulog, pwede t-shirt, pwede pang lalaki, pwede pang babae, pwede pang bata. Go. So, kung gusto ninyong subukan itong negosyo na to, katulad ng suot ko, ito yung code namin na premium oversized t-shirt from Thailand na 100% cotton and high quality printing. Bakit high quality printing? Kasi yung mga printing ng t-shirts namin, lalo na kami magkakapatid, kasi syempre dito din kami bumibili, di ba? Kahit na taon-taon siyang lalabahan sa washing machine, napakaganda pa din ng quality ng kanyang, hindi nabubura yung print niya. Okay, pero ang suggestion ko sa inyo para mas lalong tumugal yung t-shirt ninyo at iba pa rin yung damit, huwag nyong ibilad sa sobrang init ng araw. At kung nabilad man siya sa araw, tanggalin nyo immediately pag natuyo na siya. Okay? At kung hindi naman siya masyadong madumi guys, kung kaya nyo man lang, huwag nyo nang idaan sa washing machine kasi machine yun. Iikutin nyo nang iikutin. Parang yung pagpapaikot sa akin, Mr. Riga dati. Ganun kaikot. Okay, so ang sinasabi ko lang, there's a lot of ways to take care of your clothes. So, etong t-shirt ko na to, as you can see, eto guys, napakaganda ng quality. Kung nagagandahan kayo sa video, from the video pa lang, mas maganda po siya sa actual. So, meron kaming mga pa-take all na premium oversize cotton t-shirt from Thailand. Meron tayong pa-take all, pero very limited lang. So, kung nanonood kayo and you want to start a negosyo from home, or
maybe may tindahan na kayo, meron kaming take all batches na sobrang mura lang talaga. Okay? So, meron tayong ilang pieces yun, Jo? Yung isa, yes, apple pie tsaka yung Zara brand. 22 yung apple pie, 19 yung... Okay. So, meron tayong pa-take all na 499 pesos. Pa-take all yun siya. Ang ganda ng quality, guys. Promise ko sa inyo, mabibenta nyo to ng 699 pesos. Pwede kayong mag 650, 699, pwede. Pag pinautang ninyo, gawin yung 750, okay din, no? Kasi ang quality niya talaga, hindi mo naman to mako-compare sa quality ng mga nasa mall, to be honest. Then, meron din tayong 499 na another brand pero premium pa din na 100 ilan? 150 pieces. 150 pieces. Actually, 499 pero pag tinake all ninyo, kaya ko pang babaan yan para sa inyo. So, please do communicate. Ayun, mag-message kayo, guys. But like I said, I am super in love kasi kahit na ano pa yung suotin natin, in the end, sa t-shirt pa din tayo babalik. Okay? Sinayawan, no? Kasi talagang ang sarap talaga sumayaw, guys. Ang sarap talaga gumalaw basta mga t-shirt yung suot natin, no? 'Di ba? Napakasarap sa katawan, lalo na ngayon na sobrang init-init talaga dito sa Jensen. Ayoko din yung mga t-shirt na mapilit sa katawan, guys. Gusto ko sa t-shirt yung mga oversize, malalaki, ganyan. O, kaya yung mga t-shirt namin talaga binibenta. Actually, most na mga binibenta namin, free size siya or kumakasya siya from extra small hanggang double XL. So, itong t-shirt na to, kasya siya hanggang double XL. Pwede niyo siyang i-partner sa pantalon, sa shorts, sa ganun-ganon, no? So, anyway, isa yan sa mga ginagawa namin magkakapatid as source of income. Wala lang, nag-chika lang ako sa inyo, kaya wala pa kasi si Ma'am Sheena, pero mamaya, balik tayo sa ating pinag-usapan tungkol sa pag-uusap namin ni Mr. Yega. Chismisan ko kayo, guys. Kaya yun na chismis ko gani sa inyo mga negative mga conversation namin. I-chismis ko din sa inyo yung mga positive. Baka sabihin nyo talagang 100% evil na, si Mr. Yega, hindi naman. Parang bumait siya. Sana all. Wow, bumait. Okay, anyway, I'll see you on today's episode. Okay, guys. Finally, tapos na akong mag-flex ng mga items natin ngayon. Bali, yung to-dos ko ngayon dito sa tindahan ng ate ko is to flex etong mga benta na take all. Ibig sabihin, kokonti na lang sila sa stocks. So, pinapa-take all namin sila ng sobrang mura from 399 pesos up to 699 pesos. Depende sa item, depende kung gaano kadami. So far, yung pinaka-ano namin, yung t-shirt, no? Yung t-shirt natin na premium cotton talaga. Ay, hindi. Meron pa pala mga cohorts na 699 pesos. Pero eto, guys, grabe, ang ganda ng quality nito. Sobrang murang-mura niya na for 499 pesos. So, dumating na yung ate ko. We're now going to proceed sa another tindahan naman, which is 18 karat Saudi gold. Yun naman yung susunod kong gagawin. It's also one of my source of income. Pero bago ako magbenta, kakain po muna tayo ng lunch kasi mahirap na. Wala na nga tayong pera, mabuang pa tayo. So wag niyong payagan ganun mangyari. Okay lang walang pera basta maayos yung ating utak. Hindi tayo nabubuang, hindi tayo nababaliw. Ayun. Baka mamaya kinakausap na natin yung mga yung mga langgam na gumagapang sa lupa. Mahirap na. Okay. So tara na, guys, let's go. I'll see you more on today's episode. Kain na. Pagkasama mo yung ate mo, siya magbabayad ng lahat. Ano ang gusto ko dito? Ayan, adobong isda ba yan? Adobo isda yan, ate? Yan, may kalawa. Eto, ano to? Ay, no pork. Saan ang hindi pork? Ano pa? Ano yan? Fish fillet. Bola-bola na isda. Isang adobong isda. Tsaka anong nandyan sa kabila? Kung saan nadirite? Kung saan siya? Kalderetang kambing. Okay. Eto, guys, 18 karat Saudi gold tayo lahat dito. Wag malilito, ha. Bracelet natin na lightweight 18 karat Saudi gold. Code Heart Collection.
code basic bracelet, code twisted love bracelet, code bubble bracelet, and code Damascus bracelet. Lapitan natin para makita ninyo. Ayan. Mga lightweight po yan pero napakaganda. Napakadesente. Oh. Okay, isa-isahin na natin yung price ha. Sige, tanggalin ko na. Pa-off ako niyan. Sa mga naghahanap ng Tiffany, flat Tiffany natin na 18 karat Saudi Gold Collection, available po yung dalawang items natin in 20 inches at saka 16 inches. Okay, 20 inches and 16 inches. Si 20 inches natin, code Tiffany 20, ang price natin is 54,980 pesos. Ito namang si Tiffany natin na 16 inches is 47,870 pesos. Ayan siya guys. Again, this is 18 karat Saudi gold po ha. Ayan, ang ganda. So last two na lang ako dito guys. Dalawa na lang po. Dalawa na lang. Hi, Mayumi. Say hi, Mama. Oh no. What happened? Broken na yan. Broken na yan. I told them, Ganit, that's your favorite, di ba? Ha? Anong pangalan yan? Shakoy. Shakoy, Shakoy. Ay, oo, magpasalamat tayo kay galing yan kay Ma'am Juna Guzman. Wait, clap your hands. Clap your hands. Sabi ba sana? Ay, sa ano sabihin ba? Thank you, tita. What about Bella's mom? She gave us Sa one. blessing ba yan para kay Bonnie? What about Bella's mom? Yan na si Miss Hannah. O siya kadaghan? Kanino mo ibigay daw? Kanino niya ibigay? Kainin niya daw. Okay. Thank you, tita. May nagbigay kasi sa mga bata ng pangmeryenda. Sabi ko naman, ito ang paborito ni Chico, ang Shakoy. Huwag yan kay sa work yan ni Mama. Sabi ko. Mango Jan. Oh. Mango Jan. Merong what? Then basketball. Wah! Isa pa, Ben. Isa pa. You're the goat. Sige, ano sabi ni goat? Huh. Ano sabi ni goat? You have to speak muna. This is gold with juice. Mag-water lang, juice ka pa. Meron man isa pa ng nesty sa... Mamaya na lang gabi, mamaya gabi na lang. Huwag ka mag-demand. Okay, ano sabi ni goat? Ready? Go! Ano sabi ni goat? What do you mean? And then, dribble. Pa. Dribble, go! Hop, 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 yep, whoop, shoot! Ah! Now let me watch it that thing. No. Yes! You wear this one and you look like the engineer. Put it on. Show them that you look like the engineer. Oh? Oh? Mura jud kag engineer ba? Si engineer ba? Isaon ako pagkalimot kay engineer nga na makadre. Engineer! Engineer ba ang sustento? Late na ba? Hoy, klaro si engineer. Akin yan, anak. Ay, akin na. Alright guys, nakauwi na tayo ng bahay at magme-merienda na kami nila Miss Hannah at Miss Shang. Maraming salamat po pala sa blessings. Guys, magpasalamat ako ng, hindi ko sabi ng apelyido ha, pero magpasalamat ako, big shoutout in behalf of the team. Kasi, Chico give me, nobody touches my things for work and you know that. Okay, ma'am, kay Ma'am Maricel, daghang salamat ma'am. Na-touch talaga yung buong team. Kasi nag-selling sila guys, tapos siguro nag-happy ba kayo sa matcha? Bakit? alam mo sabi ni Miss Jo kanina, pagbigay ko sa kanya ng tip, ha ma'am, ang laki man ito. Sabi sa akin, pang matcha lang daw. Hi Peach. Sabi ko nga, pang matcha, social na matcha girl. Sabi niya, alam ma'am, thank you kaayo ma'am. Sabi ko sa kanya, yes, magpa-thank you kayo ha. Pero huwag kayong maghingi, kaya nakakahiya. Hindi naman daw sila naghahingi. Pero ganun talaga guys, ang mga customer ko na iba, very thoughtful and generous. Lalo na sa mga staff. Kaya, para kay Miss Josel na iniwan kami sa ere, inaway si Miss Josel.
Maraming salamat Ma'am Maricel for the tip para kay Miss Hana, tsaka kay Miss Jo. Nakaabot na po sa kanila today. And like I said, Miss Hana is a single mom. Miss Jo is a breadwinner. She is the eldest. So lahat ng mga binibigay ninyo, they go to the right hand. Right hand. And syempre, hindi naman every week mayroong blessing. Yan din ang sabi ko sa inyo. Sabi ni Chico, yes. Yes, ma'am. Pina-practice ko yung letter S niya pero hindi pa talaga masabi. Pumpkin food. He said pumpkin, but I said pumpkin. Pumpkin food. Yeah, Pumpkin, he Chico say pumpkin. Not pumpkin. Mom, did you know what Bunny did? He called it a kitty. So I said, no. Chico, say pumpkin. 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 Sige lang, good. Chico will take time to learn, man. Okay. Say, yes. Naman na siya si Coco Martin. Coco Martin ang buhay ko. Trying to be funny. So, merienda namin ngayon. Binigyan kami ng kapitbahay, guys. Ayuda for... Mom, Ayuda namin Mommy, yun. your tablet is Banana on. bread. It can't turn off. Ayoko. Ang full. Turn it off. It's a funny something. No, I'm not gonna palit. Ha? Ansa kaya? Okay. Tagpila di ay. Ansa man ako mga anak ko nagtawag man. Nagtawag og palengke. Grabe. Nice pang prutas. Tagpila ni kuya. Same lang Japon sa pwesto na ma'am. Pagkano? 480 lang ma'am. Ay, mahal man. Ito kasi yan ma'am. Ha? Nito yan ma'am, matibay yan. Matibay. Oh my gosh. Lagyan pa yan, ma'am. May pagtaki pa ng ulam ma'am, lagyan pa ng bulaklak meron din. Nice no. Pangkwan sa kuan. Ala, look, the witch's broom. For ay, pagkano? Okay. Nakabili ako ng ganito. Pila yung mga aniya. Ito. Mura lang yan ma'am. Magkano yan? 135. Bitaw, mura lang yan, no? Ito pala yung mahal ya. Ito yung mahal. O yan mga baka ma'am. Yung lagayan ng ano kuya, ng halaman, magkano? Yung ganito na may stand. Yan kasi ma'am, lakit ma'am. Oo. Pag pares to ma'am, 2.8 ma'am. 2,800? 2,800? Wow, grabe ka man. Ano nga? May kasi yan ma'am. Ito, fruit basket. Ayan ma'am. Yan yung 480. Walang mas maliit. Wala man Yung akong standard size, ma'am, kailangan. ito meron siyang bilog ma'am. Oh. Gusto malit ma'am yung isa ma'am doon, mura lang. Tag 330. Saan? Sa ito. Ay, ganyan. Meron akong ganyan dyan sa loob. Grabe ang ano ni kuya. Para sa asan na siya kuya? Sa kahit saan ma'am, malikabok. Sa truck na mo pwede. Sa kotse. Oo. Mm, Para malimpyan sa gilid-gilid. okay. Saan nagilid ban? Ano gilid-gilid naman dili na. Ganda din tong parang lantern ni kuya, oh. Saan to? Alang ganda. Magkano to kuya? 1.2 po yan ma'am. Uy, no. Basta baka ma'am, matibay kasi. Kunin mo kayo, nakadamage tayo. Like ball yan. Pero nga, bawas pa ito ma'am. Whoa, this is a Damo naman yung sa mga ano. If you want to catch fish, So, asan ginagamit niya na walis siya? Yung medyo matigas. Sa mga agiw-agiw. Sa likabok sa taas. Bawal mong gudkuani kaya mga bata may asma. May pagtikip ng ulam ma'am. Takip ng ulam. Mas malaki pang pangtakip sa ulam niya kaysa sa ano ko, sa lamesa. Maliit lang kasi ang mesa namin niya, kay maliit lang man yung bahay sa loob. Sakto ma'am, ito ma'am. Meron maliit dito. Hindi tayo nagalagay ng ano man ba? Hindi tayo nagalagay ng pagkain sa table. Yung fruits na maganda ma'am. Ma'am, bigyan kita ng pang fruits ma'am. 400 kasi ma'am. Masyado man malaki. Patingin ako kuya Be. Hindi ma'am, no problem. Sir, gagi nga na din no. Lagsara na siya ma'am. Wapo bitaw siya quality oh. Ang ganda ng quality. Lagayan ng mga ano, mangga. O kung mag-picnic, ano na lang dalon. Oo. Para sa prutas. Ay oh. Ay ito may bilog din oh. Opo. Iba sila, ma'am. yung nandun kasi sa looban yung ganito ba no? Opo. Ito abi na, bukid doon pa ginaka ma'am. Mm. Ito ako na. Ha? Yung nandun ba? Yung gilagyan natin last time na nagpunta tayo sa ano?
Sa, Yung sarapan ma'am. ano mas maganda, yung bilog or ganito, kuya? Nakadepende sa'yo ma'am. Ano maganda ba? Bilog or ganito? Tingin kami. Duwan na lang ma'am, para isa-isa ma'am. Isa lang, kuya. Hindi ako mahilig masyado magbili ng mga gamit kay may ano lang, matambak ba? Para na lang ang bilog ma'am. Areho, bukang nga naulog pa. Okay. Alright, hi guys! Nandito kami ni Ate Jessica. Magturo ako sa kanya another ulam for today. Smile ka naman, baka sabihin nila hindi ka masaya. Ha? Kasi sabi nila last time, ayusin mo sana si Jessica, wag mo siyang saktan. Huwag kayong mag-alala guys, hindi natin sasaktan si Jessica. Si Jessica ay napakabait. So, ang ulam natin ngayong gabi ay Dory. Ano to, Jess? Dory. Dory, okay. So, si Dory, wait, maghugas na ako ulit ng kamay. Malinis na yung kamay natin, pero maghugas tayo ulit para hindi tayo mabash. Naghugas ka na. O, maghugas ka. Ay, dapat makita nila na naghugas tayo ng kamay. Charan! Tao si Jessica. Okay. So, ang ulam ng mga bata ngayon, may sabaw pa kaming natira from lunchtime. Gagawa tayo ng fish fillet. Excuse me? Okay. Ganyan, Jess. Huwag kang plato, gang. Plato na malaki. So, meron talaga akong frozen na dory fish. Ito lang, gang. Okay na to. Ayan. Meron talaga tayong dory fish lagi sa freezer. Ganyan lang, gang, oh. Ayan. Okay. Sige, go. Slice mo na. So, ang gagawin natin kay dory fish is fish fillet. So, mag-fillet tayo ngayon. Kasi, normally, hindi kami nagpiprito. Pero, minsan, binibreak ko, guys, like, twice a month. Twice a month, nagpiprito kami. Pero, either fish fillet or, ano ba? Tilapia. Pero, hindi na ako nagpa-fried chicken. Move. Dahan-dahan lang gang kay masugatan ka. Move. So, kuha lang ako dito ng itlog. At saka ng ating crispy fry. Then, kuha tayo ng 2 itlog. Ayan. Kasi, marami pang recipe si Jessica na hindi alam. Okay. Gagamitan natin ng breading or ng ating breadcrumbs. Ano ba yung ipit ng breadcrumbs natin? Aray ko. Okay. Yan. So, kuha ka pa isang plato. Yan, yung yellow. Pwede na yung yellow. Pwede pa ba to? Saka, hindi na siya crispy. Wag, meron na siyang ano, meron na siyang mga maliliit na alien. So, Jess, ay, hala. Eto, Jess, ay breadcrumbs. Ganitong amoy niya. Halal. March 2027 pa naman. Okay. Kunan mo ako cellophane na color blue, gang. So, for this ingredients, kuha pa isang pinggan. Yung kulay puti na ganito, gang, oh. So, for this ulam, this is called fish fillet. Jess. Fish fillet. Okay? So, si fish fillet, kailangan natin ng isda. Ayan.
isda, kailangan natin ng crispy fry, kailangan natin ng itlog at saka ng breadcrumbs. So, ganito, Jess, ang gagawin natin, Jess. Wait lang, Jess. Dito ka, Jess, sa gilid, para makita nila yung ating gagawin. Sabi nila, Ma'am, isali mo naman yung pagkain, puros mo na lang mukha. Okay. So, ganito, Jess. Ilagay mo muna sa itlog. Ha? Tapos ng itlog, lagay mo sa crispy fry. Yan. May lasa na yan. Huwag mo nalagyan ng asin, ha? Tapos, balik mo naman sa itlog. And then, lagay mo sa breadcrumbs. Okay? O, kuha ka pinggan doon. Go. Okay. Ganyan lang, Jess. Simple. Okay, so meron tayo isa. Okay, go, ikaw. Isda, lagyan ng itlog. Lagay mo sa crispy fry. Itlog ulit. Then, lagay mo sa breadcrumbs. Yes. Ay, kulang yung ano mo kanina, yung harina. Dapat damihan mo yung harina. Ha? Dapat mapuno talaga siya, pati sa gilid. Sige, go, itlog. Ah, yan, itlog. Basain mo lahat ng itlog. Yan, tas dito. Sige, ikot mo talaga, Jess. Tapos itlog ulit. Tapos, breadcrumbs. Sige, kapalan mo, Jess. Yan. Okay, go. Lagay mo na doon. Ayan. Di, madali lang. Oh, next. Tapos, prito lang. Okay, tapusin lang namin ni Jessica yung fish fillet preparation. Nagpainit na ako ng mantika dito. Tinuturuan ko si Jessica mag-double time. Kasi normally yung pag-double time, guys, kailangan siya ng training. So, sabi ko, dalawahin niya na yung isda para mas mabilis. At pag malapit na siya, pwede na mag-on ng mantika. Ang Filipino kasi madali lang, no, maturuan. Hindi katulad nung Jablo, naturuan ko na in everything ng 3 taon, 4 na taon, tamad talaga. Buti na lang mabait ako sa kanya. Pasalamat siya. Ayan. Ayan, Jess, oh, Jess, look. Pag mainit na, ganyan mo yung kamay mo. Tapos dapat, yung ano mo, prituhan mo, tuyo muna bago lagyan ng mantika. Ha? Oh, lagay mo, Jess, oh. Ganyan lang, ha? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 'di ba? Marami kang naluto, oh. So, pagkatapos ko magtrabaho ng buong araw, kapag wala si Jessica, ako yung magluluto sa kusina. Pero since nandyan si Jessica, tinitrain ko na siya. So far, okay naman si Jessica, guys. Nasusundan niya lahat ng instructions natin. Ilang isda na lang. May itlog ka pa. Kuha ka itlog, dagdagan mo. Hugas ka muna. Dagdagan mo yung itlog mo ng 1 na lang yata. No? O, 1 na lang. Kay konti na lang man yung isda mo. So, nakita ninyo, nagpiprito na tayo ng ating fish fillet para sa dinner ng mga bata. Oops. Ba't magababa ito? Nagababa lagi siya. Okay. Ano lang. Ito ang gamitin just basta prito. Ha? Kasi flat. No?
Ayan. So, yun nga guys, ginakwento ko sa inyo. Ngayon ko na lang ikwento, no? Nag-usap kami ni Mr. Yiga kasi delay na siya nagpadala ng 2 buwan. Hindi naman ako galit. Kasi alam ko na wala naman akong, there's no point. Walang point pag nagalit tayo. Ako lang yung may stress. So, nung sinabi niya na madedelay pero ginagawa niya naman paraan, okay. Inshallah, ginaganon ko. Inshallah, you know, sana i-touch ni Lord yung puso mo na gawin yung responsibilidad mo. Ganun na lang ako palagi. And then on Father's Day, nakatanggap ako ng message sa kanya na confirmed na magpapadala siya ng 1 milyong piso. Sana all. Confirmed na magpapadala siya ng 1 milyon para sa mga bata. Nangyari kahapon, Father's Day. So imagine, paldo-paldo tayo sa Father's Day kahapon. Sana kung ganun lang kadali, no? No, what I'm trying to say is, nag-message siya ng maayos sa akin kahapon. Nagkwento siya tungkol kay Kuya Nasri na mahal na mahal daw kami ni Kuya Nasri, mahal na mahal niya yung kapatid niya. Ano daw yung mensahe ko para kay Kuya Nasri. Sabi ko sa kanya, lagi ko naman sinasabi sa kanya, napayagan na si Kuya Nasri magpunta ng Pilipinas. Kasi yung biyahe niya naman, from Uganda to Qatar, Qatar to Davao direct. And pagdating ng Davao, nandyan na ako. Medyo worried kasi si Mr. Yiga na baka merong bullying or merong racism na mangyayari. Sabi ko, huwag kang mag-alala kasi kung meron man, hindi naman siya tutungtong ng matagal. Hindi naman siya bababa ng eroplano. Hindi naman talaga maiiwasan yan, no? Let's face the fact. Meron talagang mga utak na mga bulok dito sa bansa natin na wala nang ginawa kundi mangmata ng kapwa-tao nila na hindi natin kakulay. I mean, let's not deny. Some people are still there. And in fact, marami din yung mga nanonood sa akin na talagang minsan hindi pa sila aware sa tamang term. So, hindi po dapat tinatawag na negro, okay? Let's educate ourselves, guys. It will cost you nothing, okay? Hindi naman kayo magbabayad to educate yourself to use proper words for other people. So, we call them African, okay? So, ngayon, sabi ko, pagdating niya naman ng Davao, susunduin ko siya. Sabi ko, let Nasri learn a lot of skills and avoid letting him join bad influence ng mga barkada. And I hope and pray, sabi ko doon kay Mr. Yigan sa message ko, I hope and pray that Nasri will grow up as a better man. Yun talaga ang sinabi ko, guys, better than you. Diba? Totoo naman talaga. I hope boys will grow up to become better man. Na they do appreciate people, especially women. My gosh. Don't treat women like that. Diba? Wala naman siyang sinabi, hindi naman siya nagalit sa message ko. Then sabi ko sa kanya, let Nasri call me. Kasi marami akong gustong sabihin sa kanya. Kasi 15 years old na si Kuya Nasri. Sabi ko, payagan niya na magbiyahe. Then sabi niya, anyway, magpapadala daw siya ng pera soon, very soon. Kasi na okay na daw, na clear na daw, at maganda daw yung performance niya sa trabaho niya. So masaya naman ako, guys. At dahil sa ginawa niyang pagsustento, merong good review sa work niya, ibig sabihin, good karma for you. Cha-ching! O, diba? Sana naisip niya, ay kinakarma na ako na mabuti. Ngayon kay ginasustentuhan ko na yung mga anak ko. Ganun dapat, no? Yung review niya. Yes? Asha wants to watch TV. No, thank you. No TV, please. Okay na? Sige, punasan mo na. Tapon na yun. Tapon na dito. Tsaka eto, tapon na yan kasi luma na. Ay, yung plastic tapon sa basurahan. Tapon sa basurahan. Eto, tapon na yan. So, maganda dito, medyo sunog. But anyway, yun yung sabi ko kay Mr. Yiga, no, na let Nasri travel habang bata pa siya. Kasi 15 years old na siya eh, no? Maganda exposure yun sa kanya. Then masaya naman si Mr. Yiga dahil sa mensahe ko kay Nasri, kay Kuya Nasri. We're hoping na sana payagan siyang magbiyahe papuntang Pilipinas very soon. And yeah, we're hoping na papasok yung 1 milyon natin.
very soon. 1,000,000 talaga. Hindi 1,000,000, pero it doesn't have to be negative. Hindi naman natin kailangan maging negative. Okay, kahit ano na lang. 6 na 0. 6 ba yun? Sorry. 5 zeros na lang. 5-0. 100,000. Sana all. So, masaya ako. Sana na-appreciate na niya, no, na nag-good karma siya. Kasi nagsusustento siya sa mga bata. Ganyan dapat. So, sabi ko sa kanya, congratulations sa work mo, 'di ba? Positive yung message ko. Hindi ako makikipag-away sa'yo. Sabi ko nga, ako yung pinakamabait at pinaka-supportive na ex. Promise ko yan sa'yo, pag ikaw ay naging maayos na tatay. Kahit mag-attend pa ako as bridesmaid, sa next mo na kasal, bridesmaid, maid of honor, kahit maid of honor pa. Kahit ako pa mag-donate ng cake ninyo, ako pang bumili ng sing-sing ninyo, go. Ganun ako ka-supportive. Ayusin mo lang yung pagsustento mo sa mga bata. Diba, guys? Madali lang ako kausap. Pero pag hindi ka nagsustento sa mga bata, just know na hindi ka talaga mag-exist sa buhay ng mga anak ko. They will not know you. Na nag-i-exist ka pa pala sa mundo. Ay!